Ito po ay karanasan ng kapitbahay po ng tiyahing ko. Natawagin nyo na lang po na si Lando. Ang taon ay 1985. Noong mga panahon na iyon ay binata pa si Lando at may 21 taong gulang. Nakatira sila sa Tubod, Lanao del Norte. Isang araw ay napagdesisyonan ni Lando na dumayo ng trabaho sa syudad ng Iligan sapagkat nagsasawa na siya sa kanila dahil walang ibang trabaho kundi sa koprahan at manungkit ng nyug. Hindi naman sumang-ayon ang kanyang ina at pinipigilan pa nga siya nito noong una at pinayuhan na wag nang lumayo pa. Ngunit desidido si Lando at buo na ang kanyang pasya dahil maganda ang trabahong iniaalok sa kanya doon bilang isang gwardya. Dahil doon ay wala nang nagawa pa ang kanyang ina, kaya binigyan na lamang siya nito ng isang kapirasong papel na mayroong nakasulat na dasal at sinabihan siya nito mag-iingat na palagi. Binilinan siya nito na wag niyang iaalis iyon sa kanyang katawan at magagamit niya ito sa panahon ng panganib na palagi niya raw itong dalhin kahit saan siya magpunta. Lumipas ang may 1 buwan at nawiwili na siya sa kanyang bagong trabaho bilang isang gwardya. Isang araw, nanakawan ang katabing establishmento ng mga gamit at nakita ni Lando ang taong nagnakaw ngunit di niya ito inabot. Pagbalik ni Lando ay nakita niya na may binubugbog na ang gwardya ng nanakawang establishmento. Agad namang inawat iyon ni Lando at sinabing hindi iyon ang kumuha at mali ito sa kanyang hinala. Awang-awa si Lando sa sinapit ng napagbintangang lalaki. Bugbog sarado ito sa gwardya. Tinulungan ito ni Lando na magamot ang mga tinamong sugat. Simula noon ay madalas nang dumaraan doon ang lalaki na halos kaidaran lang niya at nagkukwentuhan sila tuwing magagawi ito doon. Hanggang sa naging malapit na nga sila sa isa't isa at naging kaibigan na ito ni Lando. Minsan ay niyaya siya nito sa kanila dahil piyesta di umano sa kanilang lugar. At dahil day off naman siya sa mismong araw na iyon ay nagpaunlak naman si Lando. Nang sumapit na ang araw ng sinasabing piyesta ay sumama na siya at bumiyahe silang magkaibigan. Nang marating nila ang lugar ng kaibigan ay agad niyang napansin ang pagiging tahimik ng lugar. Medyo mababa ang kinatitirikan ng bahay ng kanyang kaibigan. Sa bandang itaas na bahagi naman ay may ilang mga kabahayang magkakalapit na naroon. Pagpasok nila sa bahay ng kanyang kaibigan ay magiliw siyang tinanggap ng ina nito sa kanilang pamamahay. Gumanti naman siya ng pagbati dito. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam sa kanya ang kaibigan pagkat may gagawin lamang daw itong sandali. Nang maiwan siyang mag-isa sa sala ay iniikot ni Lando ang kanyang paningin sa kabahayan. Sa may silong ng bahay ay may nakita siyang isang malaking kawa na nakasalang at may tubig na iyon. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na pinaghahandaan pa lang talaga ng mga tao doon ang piyesta. Ngunit ang ipinagtataka niya ay bakit tila napakatahimik na nakakapagdulot iyon sa kanya ng kaba. Di nagtagal ay lumapit ang ina ng kanyang kaibigan sa kanya at pinuri siya nito. Masayang masaya daw ito at sinabing buti at pinaunlakan niya ang paanyaya ng kanyang anak na nagpasalamat pa daw ito sa kanya at nakarating siya sa kanila. Dagdag pa nito ay mapala daw ang kanyang anak at siya ang naging kaibigan nito. Sinabi pa nito na maganda di umano ang kanyang pangangatawan, na sana daw ay ganun din ang pangangatawan ng kanyang anak, na habang pinupuri daw siya nito
ay hinihimas ang kanyang mga braso. Maya-maya ay bigla na itong umalis. Laking gulat naman daw ni Lando nang halos hindi na siya makagalaw sa kanyang kinauupuan. Hirap na hirap siyang maigalaw ang kanyang mga kamay. Ang paa niya ay di rin niya maikilos. Nagtaka si Lando at binalot na ng takot ang buo niyang katawan pagkat hindi na rin siya makapagsalita. Di nagtagal ay narinig niya ang pag-uusap ng mag-ina. Sinabi ng ina ng kanyang kaibigan sa kanyang anak na asikasuhin na raw siya dahil hindi na nga raw makagalaw at malapit na rin kumulo ang tubig na nasa kawa. Narinig naman niyang sumagot ang kanyang kaibigan. Natatapusin lamang daw nito sandali ang kanyang ginagawa at nagtanong pa ito kung nahasa na bang mabuti ang mga kutsilyo at itak. Sumagot naman ang ina nito at sinabing, "Oo anak, kanina pa. Nakahanda na ang mga iyan." Matapos na marinig iyon ni Lando, ay malinaw na sa kanya na siya pala ang kakatayin at ihahanda ng kanyang kaibigan. Nakaramdam siya ng galit sa kaibigan, ngunit kailangan niyang makaisip ng paraan kung paano makakatakas doon. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang papel na ibinigay sa kanya ng ina. Kaya bagaman nahihirapang maigalaw ang mga braso, ay pinilit niyang ikinilos iyon. Unti-unti habang humihingi ng tulong sa Panginoon, hanggang sa maipasok na niya ang kanyang kamay sa bulsa. Inilabas niya ang papel at taimtim na binasa at inusal ang mga nakasulat doon. Matapos mabasa at mausal ang mga nakasulat sa papel, ay laking galak niya at nabuhayan siya ng loob pagkat naigalaw na niya ang kanyang katawan. Kaya wala na siyang sinayang na sandali. Mabilis siyang lumabas ng bahay at kumaripas ng takbo. Nang nasa bandang itaas na siya, ay naririnig pa niya ang pag-uusap na mag-ina na nagtaka ang kanyang kaibigan pagkat wala na siya roon. Na nagtanong pa ito at sinabing, "Nay, nasaan na?" Na narinig naman niyang sinabi ng ina nito na naroon lamang daw siya nang iwan nito at nakaupo. Na habang mabilis siyang lumalayo, ay naisip ni Lando na aswang pala ang mga ito, na sa kabila ng kabutihang ginawa niya rito, ay iyon pa ang igaganti sa kanya. Matapos mangyari iyon, ay nagpasya si Lando na umuwi na sa kanilang probinsya at doon na lamang uli magtrabaho. Ang akin pong ibabahaging kwento ay karanasan ng aking anak nang siya po ay mayanggaw. Ako po ay taga Bacolod at tawagin niyo na lang po sa pangalang Pia, at ang aking anak ay tawagin niyo naman pong si Carl. Nag-umpisa po ang aming karanasan nang minsan pong tumawag sa akin ang aking ina at sinabi may sakit daw po ang aking anak. Kaya kailangan po namin itong ipa-check up pagkat di daw po ito kumakain. Kaya agad po ako nagpadala ng pera. Nasa ibang bansa po kasi ako dahil nakapag-asawa po ako ng Hapon. Kaya magkalayo po kami ni Carl na anak ko po sa pagkadalaga. Matapos pong maipa-check up ng aking ina si Carl, ang tanging naging findings lamang ay acidic daw ito. Kaya binigyan po sila ng reseta ng doktor para sa mga gamot ng aking anak. Ngunit kabaliktaran po ng aming inaasahan ay tila mas lumala pa ang kalagayan nito, na pagkaminsan pa nga ay nawawala sa sarili at sa hustong pag-iisip. Kaya tinawagan ko po sila upang kami po ay makapag-video call.
upang makita ko mismo si Carl nang malaman ko ang tunay na kalagayan nito. Nang makita ko po ang aking anak, ay iba na po kaagad ang aking naramdaman dahil sa nag-iba ang kanyang muka, na parang ibang tao po ang aking kausap, na ibang-iba na po ang aura nito. Kaya sinabihan ko po ang aking ina na patingnan sa isang manggagamot. Dahil doon, ay dinala po ng aking ina si Carl sa kanilang probinsya sa Guimaras para po doon maipagamot. Ako naman dahil sa pag-aalala ay sinikap ko po makauwi na muna ng bansa at sumunod po ako sa kanila. Nang dumating na po ako doon, isang gabi, ay may naramdaman po ako naglalakad sa labas ng bahay na nagpapaikot-ikot. Narinig ko po ang mga yabag nito. Pero nang akin pong silipin ay wala naman akong nakita. Ako na lang ang gising ng mga oras na iyon pagkat binabantayan ko ang aking anak. Tapos bigla pong nagising si Carl at sinabi niya na siya daw po ay lalabas sapagkat mayroon siyang bisita. Pinigilan ko po siya at sinabing wag na wag lalabas at doon lamang kami sa loob ng bahay. Matapos po ang mahaba-habang pakiusapan ay nakinig din ang aking anak at muli itong nakatulog. Habang natutulog po siya ay may narinig ako. Iyak iyon ng isang ibon na maihalin tulad po sa tunog ng isang uwak na parang sumasabay po ito sa kanyang paghinga. Nagulat po ako at di makapaniwala. Kaya inilapit ko pa po ang aking pandinig sa kanyang bibig upang siguraduhin kung tama nga ba ang aking narinig. Dahil po doon ay nakaramdam po ako ng pagkadiskontento sa manggagamot. Kaya pinatapos ko lamang po ang gamutan at bumalik na kami sa Bacolod. Nang dumating po kami sa Bacolod ay may nangyaring kababalagan sa amin na hindi ko po talaga makakalimutan. Mag-aalas 6 po iyon ng gabi nang bigla pong magsisigaw ang aking anak at binabanggit ang buong pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. Na sinasabi niya po na siyang may gawa noon sa kanya. Paulit-ulit po niyang sinasabi iyon nang bigla pong namatay ang aming ilaw sa kwarto, na ikinagulat ko at naramdaman kong binalot po talaga ang buong katawan ko ng matinding takot. Pagkat tanging ilaw lang namin sa kwarto ang namatay, nabigla akong nakakita at naaninagan ko po ang 3 tao na nasa likod ng aking anak na nakatunghay sa kanya, na nang sabihin ko sa kanila ay wala naman daw silang nakikita, na tanging ako lang pala ang nakakakita noon. Naguguluhan man po ako kung sino ang mga taong iyon, ay nagtanong ako sa kanila kung bakit nila ginagawa iyon sa aking anak. Matapos kong makapagtanong ay biglang naglaho na ang mga ito at nagbukas na biglang muli ang ilaw, na nang ilarawan ko ang mga itsura nito ay sinabi ng aking anak na iyon daw ang mag-anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ilang sandali lang ay dumating naman ang aking pinsan pagkat nabalitaan daw niya ang nangyari sa aking anak at sinabi nito sa akin na may nakikilala siyang isang magaling na manggagamot. Kaya nakiusap ako dito na kung maaari ay samahan niya kami doon. Kaya umalis kaming 3 kasama ang kanyang asawa, na hindi pa nakisama ang panahon ng mga pagkakataon na iyon, pagkat habang lulan kami ng sasakyan at binabaybay namin ang daan papunta sa manggagamot, ay bumuhos ang napakalakas na ulan na animoy may bagyo. Ngunit nagpatuloy kami sapagkat lubha na po akong nag-aalala sa aking anak. Pagbaba namin mula sa kotse, nang naglalakad na kami papunta sa bahay ng manggagamot, ay may nagparamdam pa sa amin na tila sinusundan talaga kami, na nararamdaman namin at naririnig
ang paggaspas nito sa aming uluhan. Ngunit di ako nagpadaig sa takot dahil naiisip ko na buhay ng aking anak ang nakasalalay, na wala kaming dapat na sayanging sandali. Nanalangin na lamang ako habang kami ay naglalakad at nilalakasan ko po ang aking boses na kung saan-saan pa kami nakarating pagkat tila inililigaw kami. Nang masapit namin ang bahay ng manggagamot ay agad naming sinabi ang aming pakay. Nang ginagamot na ang aking anak ay talagang nangilabot ako sapagkat nakita namin siya na kumukumpas na akala mo ay akmang lilipad at lumilika ng huni ng isang aswang. Nang makahanap ako ng pagkakataon ay tinapat ko ang manggagamot kung mapapagaling ba niyang talaga ang aking anak at matatanggal niya kung anuman ang nasa katawan nito. Kanya naman akong binigyan ng matibay na pag-asa at tiniyak ang paggaling ng aking anak na si Carl, na ng mga panahon nangyayari pa nga ang gamutan ay makailang ulit pa kami nakatanggap ng mensahe sa cellphone na sinasabing mamamatay daw po kaming lahat, na pag-amin namang tatawagan ang numerong iyon ay out of coverage, na noong huli nga ay kinumpirma ng manggagamot na ang matalik niyang kaibigan ang may gawa at ang pamilya nito, na may lahi pala talaga itong aswang, na hindi ko po lubos maisip na magagawa nila iyon sa aking anak pagkat hindi na po iba ang turing sa kanila ni Carl, na kailangan pala talaga mag-ingat at wag basta na lamang magtiwala. At ipinadala ko nga rin po pala ang larawang ito ng mga bagay na nakuha sa aking anak. Nang magaling na po si Carl ay nagkwento po siya sa akin. Sa pagkakatanda daw po niya ay binigyan siya di umano ng adobong atay, na doon na nagsimulang makaramdam siya ng mga pagbabago sa kanyang sarili. Sa ngayon po ay wala naman ng gumagambala pa sa akin pong anak. Hanggang dito na lamang po at sana ay inyo pong magustuhan ang amin pong totoong kwento ng kababalaghan. Ayon po sa aking ina ay mayroong dalawang magkapatid na parehong lalaki na ang edad po ay 11 taon at 8 taong gulang. Isang hapon ay inutusan daw po ito ng kanilang ina na mag-igib. Ang oras na mga panahong iyon ay 4:00 na ng hapon. Medyo may kalayuan kasi ang kanilang bahay sa pinag-iigiban ng tubig, na may mga kalahating kilometro ang layo nito. At dahil nga sa mga bata pa, ay nawili ang mga ito sa paglalaro sa daan, na nagsimula pa lamang silang magmadali nang mapansin na malapit ng magdilim. Nang sasapitin na ng magkapatid ang bukal, ay may babaeng biglang lumapit sa kanila at isinama sila nito, na walang nakapagsalita ni isa man sa kanilang magkapatid, na naging sunod-sunuran daw silang magkapatid dito at may kalayuan daw ang kanilang nilakad, na kanila pang ang nadaanan ang hindi natapos na paliparan sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw ay tila doon pa lamang nahimasmasan ang magkapatid. Nagising sila na nasa ibang bahay na at nakakulong sa isang maliit na kwarto, na isa lamang daw itong kubo na yari sa nipa ang bubong, na ang bintana ng nasabing bahay ay may kataasan kesa sa karaniwan. Hindi sila makasigaw upang makahingi ng tulong pagkat binantaan sila ng lalaki nagbabantay na kanya silang papatayin nito kapag sumigaw. Pinapakain daw sila nito ng tag-2 biskwit at tag-1 basong tubig, na nangihina na raw sila dahil sa iyon lamang ang tanging ipinapakain sa kanila araw at gabi.
Nang sumunod na hapon, napansin ng magkapatid na mahimbing na nakatulog ang lalaki na nagbabantay sa kanila at naririnig pa nila na humihilik ito. Kaya naglakas loob ang magkapatid na tumakas. Sinubukan ng mas matanda sa dalawang bata na akyatin ang bintana. Nang matagumpay nitong maakyat ang bintana, ay kanya nang inabot ang kapatid nito. Ngunit nakaramdam itong bigla ng takot. Kaya pinilit pa niya ito at sinabing huwag mag-alala pagkat makakaalis na sila doon. Na nung masilip nila na medyo maliwanag pa, ay nabuhayan ang mga ito. Sa tansya nila ay mga 5:00 pa lamang ng hapon. Kaya pinagmadali na niya ang kanyang kapatid at sabay silang lumundag sa bintana upang tuluyan ng makalabas ng bahay. At nang nasa labas na nga sila, ay mabilis na silang tumakbong palayo. Nang bagya na silang nakakalayo sa bahay, ay napansin ng mga bata na tila pamilyar na sa kanila ang lugar. At di nga sila nagkamali pagkat nasa kabilang baryo lamang sila. Nang marating nila ang lugar na may ilang mga kabahayang naroon, ay nagsimula na silang magsisigaw at humingi ng tulong. Na nang maglabasan at lapitan ng mga tao ang magkapatid, ay naabutan nilang umiiyak ang mga ito. Nang tanungin sila ng mga tao kung ano ang nangyari sa kanila, ay agad nilang ikinuwento ang kanilang naranasan. Mabilis na kumalat sa mga baryo ang ukol sa kwento ng mga bata. Nang makarating ang balitang iyon sa kanilang mga magulang, ay agad na silang pinuntahan ng mga ito. Masayang masaya ang kanilang mga magulang nang makita silang muli nito. Agad sila nagpunta sa barangay at kinausap ng kapitan upang tulungan na maisuplong sa mga pulis at pagbayarin ang mga taong kumuha sa magkapatid. Nang kaharap na nila ang mga pulis, ay ipinasalaysay sa kanila ang buong pangyayari. Nang ilarawan ng 2 bata ang mga taong kumuha sa kanila, ay nagulat ang mga taong naroon, pagkat pinaghihinala ang aswang ang mga taong iyon, na mag-asawa pala ang mga ito. Kaya galit ang naging reaksyon ng mga taga-baryo, lalo na ang magulang ng mga bata. Dahil doon, ay agad na ipinatawag ng kapitan ang mag-asawang pinaghihinalaang aswang na siyang kumuha sa mga bata upang humarap sa mga pulis at nang sa ganon ay makapagpaliwanag. Sinabihan ng mga pulis ang 2 bata na kanilang ituro kung sino ang kumuha sa kanila. Binili na naman ng mga taga roon ang 2 bata na kapag nakaharap na nila ang mag-asawa ay iwasang tumingin sa mata ng mga ito. Nang dumating ang mag-asawang aswang doon, ay nakitaan agad nila ng takot ang 8 taong gulang na nanginig ito nang makita ang mag-asawa. Nang hindi magkasundo sa barangay ang magkabilang panig, ay nakarating talaga sa korte ang usapin. Ngunit maring itinanggi ng mag-asawa ang mga ipinaparatang sa kanila. Itinanggi nilang lahat iyon, ang kanilang pagiging aswang, ang pagkuha sa bata, at lalo na ang ukol sa tangkang pagpatay sa mga ito, na sinasabing balak nilang katayin ang 2 bata. At dahil sa walang matibay na ebidensya, idagdag pa na hindi pinaniniwalaan sa korte ang ukol sa mga ganitong bagay tulad ng tungkol sa aswang, ay nabasura ang kaso. Kaya lalong nagalit ang mga tao sa baryo dahil sa naisip nilang hindi makakamtan ang hustisya sa nangyari sa 2 bata, at takot na rin na baka muli pang maulit iyon, na maaaring sa kanilang anak naman mismo ito mangyari. Kaya nagkaisa sila at magkakasamang sinunog ang bahay na mag-asawa. Dahil doon ay napilitan ang mga ito na lumipat.
Noong huli ay nabalitaan lang nasa kabilang bayan na ang mga ito at di na naulit pa ang insidenteng iyon sa kanilang lugar. Ito po ay kwento ng aking lola. Ang akin pong lola ay tubong antike. Ang kanila pong probinsya noon ay kakaunti pa lamang ang mga taong naninirahan at payak lamang ang pamumuhay na ang mga bahay po talaga ay magkakalayo. Ayon pa sa aking lola, ang kanilang lugar ay maliit lamang, ngunit kilala na pinamumugaran ng mga engkanto tulad ng mga duwende, kapre at tikbalang. Bukod dyan ay matunog na rin noon pa man ang pagkakaroon ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa pagsasalaysay po ng aking lola ay may isa silang taga-baryo na nabuntis ng tikbalang na itago na lang po natin sa pangalang Inday. Nagtaka ang mga tao sa kanilang baryo nang magdalang tao ito pagkat wala naman itong nobyo. Kaya nagalit ang mga magulang ni Inday at pilit nila itong pinaamin kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Dahil doon ay napilitan na si Inday na aminin sa mga magulang ang buong pangyayari. Ayon kay Inday, isang gabi nang siya ay pauwi na sa kanila, ay tinambangan at ginahasa siya ng isang tikbalang. Pagkukwento pa niya, siya ay nagulat na lang nang di niya matuntun ang daan at tuluyan na siyang naligaw at napunta sa kagubatan. At doon ay nakita niya ang isang tikbalang na papalapit sa kanya. Ngunit bago pa ito nakalapit, ay nakaramdam na siya ng panghihina at nawalan ng malay. Pagising niya ay napansin niyang mayroon ng dugo ang kanyang palda at masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang maselang bahagi nito. Dahil sa takot sa kanyang mga magulang ay kanya itong inilihim. Matapos mangyari iyon ay ilang beses pa di umanong naulit ang insidente at hindi na siya nilubayan pa ng nasabing nilalang. Matapos na malaman ng kanyang mga magulang ang sinapit nito, ay agad silang humingi ng tulong sa isang manggagamot upang masuri si Inday. Dahil lubha sila nag-aalala sa kalagayan ng kanilang nag-iisang anak. At nang ito nga ay masuri ng albularyo, lumabas ang isang imahe ng tikbalang. Dahil doon ay nagpasya ang kanyang mga magulang na ipalaglag ang bata, pagkat di sila sang-ayon na magkaroon ng isang apo mula sa engkanto. Ngunit hindi pumayag si Inday sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Maging ang albularyo na tumitingin sa kanya ay hindi na rin nakabalik pa, sapagkat hinarangan ito ng tikbalang at binantaan na huwag pakialaman si Inday. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan na ngang lumaki ang tiyan ni Inday. Palagi lang ito nakaupo sa ilalim ng isang puno sa labas ng kanilang bahay. Wala naman nang nagawa pa ang kanyang mga magulang kundi tingnan at alagaan ang kanilang anak, kahit nalabag sa kanilang kalooban ang ipinagdadalang tao nito. May kahirapan ang pamumuhay sa kanilang lugar na ang tangi nilang pinagkukunan ng ikabubuhay ay pagsasaka lamang, na madalas pa nga ay namamatay pa ang kanilang mga pananim dahil sa matinding init. Ngunit ipinagtaka ng mga magulang ni Inday na kahit mainit ang mga panahon noon, ay tanging ang kanilang mga pananim ang hindi nito naapektuhan, pagkat sa kanilang baryo ang kanilang palayan lamang ang hindi natuyot. Ang isa pang ipinagtataka nila, tuwing umaga ay may mga sariwang prutas at gulay
sa harapan ng kanilang pintuan. Sabi ni Inday, iyon marahil ay dahil sa ama ng kanyang anak. Kaya iminungkahi niya sa kanyang mga magulang na tanggapin na lamang ang mga iyon. Kaya lalo naging maugong ang usap-usapan sa kanilang baryo. Natikbala nga ang nakabuntis kay Inday at sinusuportahan sila nito sa kanilang pamumuhay. Isang araw, habang nakaupo si Inday sa ilalim ng puno malapit sa kanilang bahay, ay may dumang isang matandang babae sa kanyang harapan. Ngumiti ito sa kanya at tumingin sa kanyang tiyan na ang sabi ay ang lusog di umano ng sanggol sa kanyang sinapupunan, na sinabayan pa iyon ng paghawak sa kanyang tiyan. Dahil doon ay nabigla at napasigaw si Inday, lalo na nang makita nito ang mahahabang kuko ng matanda. Kaya nagmamadaling lumabas ang kanyang mga magulang para tingnan siya at alamin kung bakit siya napasigaw. Dali-dali nila itong pinuntahan na nakita naman nilang mabilis na naglalakad palayo ang isang matandang babae na bago ito tuluyang umalis ay nag-iwan pa ng isang makahulugang tingin. Tinanong siya ng ama kung nakikilala ba niya ang matandang iyon. Sinabi niyang hindi at noon lamang niya iyon nakita. Isang gabi ay biglang sumakit ang tiyan ni Inday, kaya ginising niya ang kanyang mga magulang. Agad namang nag-init ng tubig ang mga ito upang haluan ng halamang gamot para sa pananakit ng tiyan. Nang bigla silang nagulat nang may dumapo sa kanilang bubungan. At dahil sa hindi na bago sa kanilang lugar ang mga ganoong tagpo, ay agad na nasabi ng kanyang ama na mayroong aswang sa kanilang bubong. At agad na sumagi sa isip nito ang matandang babae na lumapit sa kanyang anak noong nagdaan. Kaya mabilis nitong kinuha ang itak at pinagmumura ang nasa itaas ng kanilang bubungan. Hinamon ito ng ama ni Inday na magpakita at sinabing tatadtarin niya ito ng pino. Nang anak pa daw talaga nila ang napili nitong aswangin. Ilang sandali pa ay may narinig silang lumundag mula sa kanilang bubong at sinundan iyon ng mga pagkaluskos sa gilid ng kanilang bahay. Maya-maya ay may kumakatok na sa kanilang pintuan na kapag kanila iyong tatanungin ay hindi naman ito sumasagot. Muli itong minura ng ama ni Inday at sinabihang pumasok upang kanya itong tatagain. Nang bigla nilang narinig ang malakas na pag-angil nito na tila papasukin na sila. Bigla naman silang nakarinig ng bungis-ngis ng kabayo at narinig na lamang nila ang malalakas na mga pagkalabog sa labas ng kanilang bahay na alam mong mayroong nag-aaway. Rinig na rinig nila ang tunog ng kabayo at ang pag-angil ng aswang. Di nagtagal ay narinig nila ang malakas na pagaspas na lumipad papalayo. At nasundan iyon ng nakabibinging katahimikan ng kapaligiran at nawala na rin ang pananakit ng tiyan ni Inday. Mabilis na lumabas ang ama ni Inday upang tingnan ang paligid ng bahay. Gamit ang kanyang gasera ay inilawan niya ang palibot ng kanilang bahay. Naaninagad niya ang buntot ng kabayo na lumalabas na sa kanilang bakuran at mabilis na itong tumakbong papalayo. Bago ito tuluyang makalayo ay sinigawan niya ito na nagpapasalamat sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanyang anak at apo. Makaraan ang ilang buwan ay nagsilang si Inday ng isang malusog na sanggol at pinangalanan nila itong Bernabe. Pero sa kasamaang palad ay namatay si Inday sa panganganak. Dahil doon ay lumaki si Bernabe sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Masayahin at mapaglarong bata si Bernabe, kahit pa nga hilig nito ang mapag-isa.
Noong mga 12 taong gulang na si Bernabe ay naging kilala ito sa kanilang baryo dahil sa mga ginagawa nitong kapilyuhan tulad ng pamimitas ng mga gulay at prutas na pananim ng iba. Nalalaman nila na si Bernabe ang gumagawa noon pagkat kanilang naririnig ang pagtawa nito habang nagtatago, na sinasadya pa lang talaga iyon ni Bernabe dahil gustong-gusto nito na hinahabol siya ng mga taong ginagawa niya ng kalokohan. Natutuwa siya na nagpapahabol sa mga ito dahil sa angking bilis nito na kanya pa itong lilingunin tsaka pagkatapos ay lalabasan ng kanyang dila. Palagi naman ito napapalo ng kanyang lolo at lola dahil sa kanyang kapilyuhan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami ay may angkin pala itong kakayahan maliban sa bilis nito sa pagtakbo. Nakikita ni Bernabe ang mga hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang araw, habang gumagala at palakad-lakad sa gubat si Bernabe, ay may nakita itong isang matanda na may dalang upas ng saging. Agad na tumakbo sa isipan nito na kanyang gagawa ng kalokohan ang matandang iyon. Kaya kanya itong sinundan. Napansin ni Bernabe na patungo ito sa isang bahay, kaya nagtago siya malapit sa kinaroroonan ng bahay na iyon. Nakita ni Bernabe na pumasok ang matanda sa loob ng bahay, kaya lumapit siya upang alamin kung ano ang gagawin noon doon. Nakita niyang kinuha nito ang bata at nagtaka siya na bakit hindi ito napansin ng ina ng sanggol na dinaanan lamang nito na nagsasaing sa dapog sa labas ng kanilang bahay. Paglabas ng matanda ay dala-dala na nito ang sanggol, kaya sinundan ito ni Bernabe at inalam kung saan ito sunod na pupunta. Inilagay at doon itinago ng matanda ang bata sa isang malaking puno at mabilis na itong umalis. Pagkaalis ng matanda ay nilapitan ni Bernabe ang sanggol at kanya itong kinuha at nagmamadali siyang bumalik sa bahay na pinagmulan nito. Papalapit pa lamang siya sa bahay ay napansin niya nagkakarami na ang mga tao dahil humingi na ng tulong ang ina ng bata sa mga kalapit nito pagkat napansin daw niyang hindi na humihinga ang kanyang anak. Maya-maya nagulat silang lahat nang dumating si Bernabe at karga-karga ang sanggol na umiiyak. Mabilis na lumapit sa kanya ang ina ng bata at kinuha nito ang kanyang anak. Namuntik pa si Bernabeng mapagbintangan nang iba nga ay nagalit na sapagkat may kalokohan na naman daw itong ginawa. Ngunit agad na ipinaliwanag ni Bernabe ang buong pangyayari na kinuha ang bata ng isang matandang babae at pinalitan ito ng upas ng saging na nang kanilang tingnan muli ang sanggol na nasa loob ng bahay ay naging upas na nga iyon. Dahil doon ay laking pasasalamat nila kay Bernabe at sumikat ito sa kanilang baryo na naging usap-usapan ang ginawa nitong pagliligtas sa sanggol mula sa aswang. Tuwang-tuwa naman at ipinagmamalaki ng dalawang matanda ang kanilang apo. Dahil doon ay nakalimutan na ng mga tao ang mga ginawang kapilyuhan nito. Minsan ay inabutan ito ng gabi sa daan dahil sa nalibang itong masyado sa kanyang pakikipaglaro sa ibang mga bata. Habang naglalakad si Bernabe sa daan ay nakarinig siya ng isang malakas na bungisngis ng kabayo. Nakaramdam siya ng takot. Ilang sandali pa ay tumakbo siya ng mabilis, ngunit naramdaman niyang nakasunod ito sa kanya at hindi niya ito kayang iwanan. Nang sapitin niya ang kanilang bahay, ay pagalit na tinanong ito ng kanyang lola kung ano na naman ang ginawa nitong kalokohan at bakit hingal na naman sa pagtakbo ng mabilis.
Sinabi niyang wala siyang ginawang kalokohan at ipinaliwanag niya na mayroong humahabol sa kanyang tikbalang. Panandalian namang natahimik ang kanyang lola, hindi ito nakaimik. Sinabihan siya nito na maglinis na ng katawan pagkat kakain na sila maya-maya pagdating ng kanyang lolo mula sa bukid. Nang nasa pagkainan na sila, habang kumakain, ay di na naitago pa ng dalawang matanda ang ukol sa tunay na pagkatao ng kanilang apo. At sinabing baka ang tikbalang na humahabol sa kanya ay ang kanyang mismong ama. Sinabi nila dito ang buong katotohanan. Kaya ipinaliwanag ng lolo niya sa kanya na ang pagiging maloko nito at ang bilis nito sa pagtakbo, maging ang kakayahang makakita ng hindi nakikita ng karaniwang tao, ay mga katangiang namana niya sa kanyang ama na isang tikbalang. Nang mga hating gabi na, ay may narinig si Bernabe na isang malakas na bungisngis ng kabayo. Kaya lumabas ito ng kanilang bahay upang silipin iyon. Nakita niya ang isang tao na may ulo ng isang kabayo at nakatingin iyon sa kanya na tila hinihintay siyang talagang lumabas. Samantala, gising pa pala ang kanyang lolo at lola na mga pagkakataong ding iyon. Kaya sinabihan siya ng mga ito na kanyang lapitan ng ama at huwag matakot dito. Paglapit niya dito ay ipinalahad nito ang kanyang palad at may ibinigay na isang gininto ang buhok. Hinimas nito ang kanyang ulo at mabilis na itong lumayo. Ipinakita naman ni Bernabe sa kanyang lolo at lola ang ibinigay na iyon sa kanya ng ama. Sabi ng kanyang lolo ay isa daw iyong anting-anting at kailangan niya iyong pagkaingatan. Kaya mabilis silang kumuha ng itim na panyo at doon ibinalot ang nagliliwanag na gininto ang buhok na iyon. Lingid sa kaalaman ni Bernabe ay dito na pala magsisimula ang isang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Kinabukasan, tinanong si Bernabe ng kanyang lolo kung ano ang kanyang nararamdaman. Ngayong meron na siyang anting-anting sa katawan. Sinabi naman niyang wala namang pagbabago at wala siyang napapansin na kakaiba. Sinabihan siya ng kanyang lolo na magbihis na pagkat makikipiesta sila sa kanilang mga kakilala sa kabilang bayan. Tuwang-tuwa naman at sabik na nagbihis si Bernabe pagkat yun ang unang pagkakataon na makikipiesta siya sa ibang lugar. Matapos ngang makapagganyak ay umalis na sila. Tanghali na nang kanilang marating ang bahay na kanilang pakikipamiestahan. Agad naman silang inasikaso ng may-ari ng bahay na kanilang kakilala. Marami ang handa at talaga namang nawili si Bernabe. Ang kanyang lolo naman, matapos makakain, ay agad na rin itong nakiumpok sa mga kaibigang nag-iinuman. Ngunit dahil nga medyo may kalayuan pa ang kanilang uuwian, ng mga mag-aalas 3 na ng hapon ay nagpasya na ang kanyang lola na magpaalam. Ngunit nakiusap naman ang kanyang lolo na kung maaari ay maya-maya ng konti pagkat napasarap na ito sa pakikipag-inuman sa mga kaibigang naroon na mahalata mong lasing na ito. Kaya ilang oras pa ang lumipas. Nagpaalala naman ang may-ari ng bahay na iwasan nilang magpagabi sapagkat delikado. Dahil doon ay pinilit na ng kanyang lola ang asawa nito at sinabing maggagabi na. May pagyayabang naman nitong sinabi na hindi siya natatakot at kahit aswang pa ang humarang sa kanila sa daan ay kayang-kaya niya ito at kanya itong pagtatatagain at tatadtarin ng pinong-pino. Dahil sa magdidilim na, sinabi ng kanilang kaibigan na kanya na lamang silang ipahatid sa mga kapatid nitong lalaki. Ngunit nagmatigas ang lolo ni Bernabe at sinabing di na daw kailangan pagkat kaya naman daw niyang protektahan ang kanyang mag-anak. Nanunguli pa nga ay nagalit pa ito
nang ipilit ng kanilang kaibigan na sila ay ipahatid. Dahil doon ay wala na silang nagawa. Hinayaan na lamang nila ito upang di na humaba pa pagkat lasing na talaga ito. Kaya matapos makahingi ng dispensa ang lola ni Bernabe sa kanilang kaibigan at may-ari ng bahay, ay umalis na sila. Sa daan ay pinagsabihan ng lola ni Bernabe ang kanyang lolo dahil sa inasal nito doon sa handaan, habang si Bernabe naman ay nakasunod sa mga ito. Nang nakakalayo na sila, ay bigla silang nakarinig ng tiktik na tila sumusunod ito sa kanila. Kinabahan si Bernabe at kanyang lola dahil sa mahina lamang ang huni nito. Habang ang kanyang lolo naman ay sumigaw at tinamon niya itong magpakita at kanya daw itong pagtatatagain. Nang inaabot na nito ang kanyang itak mula kay Bernabe, ay laking gulat nila nang mula sa kawalan ay biglang lumabas ang isang mabangis na nilalang na napakatalim ng mga ngipin nito, na nakita pa ni Bernabe na tila kumintab pa ang mapupulang mga mata nito, na napakabilis ng pangyayari at lubang din nila iyon inaasahan na agad na pala itong aatake. Mabilis nitong sinunggaban ang kanyang lolo gamit ang matutulis at mahabang kuko, ay di na nagawa pang makapanlaban dahil na rin sa kalasingan. Katakot-takot na kalmot ang tinanggap nito mula sa aswang at kinagat sa leeg. Ang kanyang lola naman ay wala rin nagawa kundi ang mapasigaw at mapaiyak na lamang dahil sa pagkagulat at sobrang takot. Na maging si Bernabe ay nagulat at naiwang nakatulala sa bilis ng mga pangyayari. Nang mapansin ng aswang na wala ng buhay ang kanyang lolo at nang marinig nito ang malakas na sigaw ng kanyang lola, ay ito naman ang agad na pinagbalingan at dinaluhong. Dinungumog niya ito at mabilis din na pinagkakalmot at kinagat. Kitang-kita ni Bernabe ang sinapit ng kanyang lolo at lola, ngunit nanatili lamang siya nakatayo dahil sa pagkabigla. Maya-maya ay may narinig si Bernabe ng mga paparating. Pinasundan pa rin pala sila ng kaibigan ng kanyang lolo at lola dahil nga sa lubang delikado, pagkat kamakailan lamang ay may napabalitang dinumog at napatay din ang aswang. Kaya ganun na lamang ito nagpupumilit na sila ay maihatid, na inalok pa nga sila nito na doon na lamang matulog. Ngunit matigas ang ulo ng kanyang lolo, na dahil sa kalasingan ay umiral ang kayabangan nito, na buhay nilang mag-asawa ang naging kapalit. Nang makita ng mga tao ang nangyari, ay tumatakbo na ang mga itong lumapit, ngunit huli na ang lahat. Patay na ang lolo ni Bernabe, samantalang ang kanyang lola naman ay nag-aagaw buhay na. Dahil sa pagdating ng mga tao, ay tila nahimasmasan si Bernabe. Naging malinaw na sa kanya ang sinapit ng kanyang lolo at lola sa kamay ng aswang. Naiyak siya at nakaramdam ng matinding galit. Dahil doon ay nagliwanag na bigla ang kanyang anting-anting, na naging matalas ang kanyang pandinig at nawala ang kanyang takot at napalitan iyon ng tapang at bangis. Mabilis niyang hinugot ang itak ng kanyang lolo at agad na tumakbo sa direksyon kung saan tumakas ang aswang. Nagulat naman ang mga taong naroon dahil sa ipinamalas nitong bilis, na sa isang iglap lang ay naglaho na ito sa kanilang paningin. Naabutan at nakita ni Bernabe ang aswang sa isang puno, na dinidilaan pa nito ang kanyang mga kuko at kamay na may bahid ng dugo. Mabilis niya itong sinugod at walang sabi-sabing pinagtataga, na di nagtagal ay humandusay ito sa lupa
at halos magkapira-piraso dahil sa liksi at bilis ng ginawang pagsalakay ni Bernabe, na hindi nito kinaya ang bilis nito sa pagkilos at lakas ng mga binitawan nitong pagtaga. Bumalik si Bernabe sa bangkay ng kanyang lolo at lola na kanyang daladala ang ulo ng aswang at sinabing na ipagiganti na niya sila. Dahil sa pangyayaring iyon na nasaksihan ng mga taong naroon ng mga pagkakataon na iyon, ay naging bantog si Bernabe sa kanilang baryo, maging sa mga karatig bayan. Lumipas pa ang mga taon, namuhay siya mag-isa sa lupa at bahay na naiwan sa kanya. Nang magbinata na siya, ay naging takbuhan siya ng mga tao kapag ginagambala ang mga ito ng aswang. Nang si Bernabe ay may mga 20 taong gulang na, bigla na lamang itong nawala sa kanilang baryo at di nila nabalitaan kung saan ito nagpunta. May mga haka-haka na baka nagpakalayo-layo at namuhay ng tahimik sa ibang lugar. May ilan namang nagsasabi na baka sumama na ito sa kanyang ama na tikbalang. Ito po ay nangyari noong 1984. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angie at ibabahagi ko po ang karanasan ng aking pinsan na si Oli. Mabait po ang pinsang kong si Oli at malapit po kami sa isa't isa. Madalas po siyang nasa bahay namin noon. Mga 19 na taong gulang si Oli noon, samantalang ako naman ay mga 17 taong gulang. Hanggang sa kanyang nakilala si Abby na nag-iisang anak ni Aling Ella. Simula nang makilala ng pinsang ko si Abby, madalas ay magkakasama na kaming tatlo at lagi ay magkakasabay na kumakain. Na ang paborito pa nga namin noon ay sinigang, na siya po naming malimit na inuulam. Masaya po ang aming naging samahan. Walang araw na hindi kami magkakasama ang tatlo, na lagi nagkukulitan, kwentuhan at tawanan, na parang wala po talaga kaming kasawaan sa isa't isa. Hanggang sa niligawan na nga ng pinsan ko si Abby. Lingid sa aming kaalaman ay may isa pa palang manliligaw si Abby. Noong huli ay nalaman din namin ang tungkol sa karibal ni Oli kay Abby. Minsan ay nagkataon na nagkasabay ng pagpunta si Oli at ang karibal nito. Natawagin na lamang po natin sa pangalang Red. Na mangyari iyon ay nagkailangan talaga sila at hindi matanggap ni Red iyon. Kaya sinabi nito kay Abby na iyon na ang tamang panahon para siya ay mamili sa kanilang dalawa ni Oli. Wala namang nagawa pa si Abby ng mga pagkakataon na yon, kundi ang mamili nga sa kanilang dalawa. Kaya ipinagtapat na niya sa dalawa ang tunay niyang nararamdaman. Sinabi niya kay Red na mabait naman daw ito, ngunit mas matimbang talaga sa kanya si Oli at mahal niya ito. Dahil sa narinig na iyon ni Red ay nagalit ito at sinabing hindi niya matatanggap ang desisyon na iyon ni Abby, pagkat mahal na mahal niya ito, na may tono na ng pamimilit. Kaya nagsalita na rin ang pinsan ko at sinabing dapat na igalang ang desisyon ni Abby. Tutal naman ay siya rin mismo ang nagsabing mamili sa kanilang dalawa. Akala po namin ay maayos na ang lahat matapos ang pag-uusap na iyon. Ngunit makaraan lamang ang halos 1 linggo ay naramdaman ni Oli na unti-unting lumalaki ang maselang parte nito sa katawan. Nakalaunan ay lumaki pa nga ito nang halos kasing laki ng bunga ng nyog. Kaya napilitan na magsuot ng palda noon ang aking pinsan, na nabawasan ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili dahil sa dinaranas. Kaya dinala na namin siya sa manggagamot.
Nakatatlong manggagamot kami na pinuntahan dahil may mga pagkakataon na kapag naroon na kami upang gamutin siya ay lumiliit ito at bumabalik sa normal. Halos 1 buwan ang inabot ng gamutan kay Oli. Nakakaawa na ang sitwasyon niya nung mga pagkakataon na iyon dahil talaga napapaiyak ito sa tuwing inaatake ng kulam. At grabe ang paglaki minsan ng maselang parte ng katawan niyang iyon na minsan may isip mong parang sasabog na ito sa sobrang laki. Nang tingnan siya ng pangatlong manggagamot na aming pinuntahan, ay nahuli nito ang gumagawa sa kanya noon. Noong una ay ayaw pang umamin nito at talaga nagmamatigas pa. At balak na pala talaga nitong patayin ang akin pong pinsan upang masolo niya si Abby. Dahil doon ay pinahirapan ito ng manggagamot na nung huli ay umamin na rin ito at si Red pala mismo ang kumulam sa kanya pagkat lahi pala sila na mangkukulam. Na kanya palang pinasukan ng lobo ang manikang ginamit at kanya iyong hinihipan sa mga oras na kinukulam niya ito. Kaya may panahon na lumiliit at may pagkakataon din na napakalaki nito. Ngunit ayaw pa rin ito alisin ang inilagay kay Oli. Kaya tumagal ang gamutan na noong huli ay hindi na rin nito kinaya ang sakit sa ginagawang pagpapahirap rin sa kanya ng manggagamot. Kaya napilitan din itong alisin na iyon sa aking pinsan. Dahil sa tindi ng ginawa nito ay wawakasan na sana ng manggagamot ang kanyang buhay. Ngunit nakiusap ito at nagmakaawa. Nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon at hindi na raw niya uulitin pa ang masamang gawaing iyon. Dahil sa sinabi nito ay naawa naman ang manggagamot. Maging kami nila Oli ay naawa rin. Kaya binigyan pa namin siya ng pagkakataong mabuhay upang maituwid ang kanyang kamalian. Sa huli ay nagkatuluyan po ang pinsan kong si Oli at si Abby. Nabiyayaan po sila ng 7 anak na ngayon nga po ay malalaki na. Na sa kabila ng malaki nilang mag-anak ay napakasaya po nila at maayos ang kanila pong pamumuhay. Dahil sa naitayo at umusbong ang kanilang pamilya sa isang tunay na pagmamahal.